Ang panganib, walang pinipiling oras. Kahit nasa loob ka lang ng bahay, di maiiwasan ng aksidente. Sa ganitong sitwasyon, alam mo ba ang dapat mong gawin? Sa kalsada, kapag may magtangka sa iyo ng masama, paano may pagtatanggol ang iyong sarili? At kung nakasakay ka sa aeroplano, ano nga ba dapat gawin kung may emergency landing? Paano ka rescue sa tiyak na kapahamakan? Lahat aalamin, wala kaming di susungin. Ito po si Kuya Kim at ang Lawin. Kung nasa gitna ka ng kalangitan at hangin lang ang pwedeng kapitan, anong tamang paraan para masiguro ang iyong kaligtasan? Nandito tayo ngayon sa PAL Flight School at ang tawag dito ay Flight Simulator. Sa loob naman ito, ang hugis nito at ang dimension nito ay parang tunay na aeroplano at malalaman natin kung ano ang pakiramdam sa isang emergency water landing situation. Ayon sa marami, ang safest seat o pinakaligtas na upuan sa aeroplano ay makupuan daw sa likuran dahil pag nag-crash ng aeroplano, palaging una ang mga nasa unahan. Mas ligtas din kung sa aisle seat o gilid ng pasilyo tayo uupo at malapit sa labasan o exit para kung ano man ang mangyari, madali tayo makakakilos palabas. When outside the aircraft, pag take off ng eroplano, mahalagang makinig sa mga flight attendant na nagpapaliwanag ng tamang paggamit ng life vest at oxygen mask at lokasyon ng mga exit. Mahalaga itong malaman para alam ng pasahero kung ano ang dapat gawin kapag may emergency. Maraming salamat. Bakit naman steward o stewardess ang tawag sa kanila? Ang mga steward o stewardess ay mga cabin attendant na sa barko. Nung nausong aeroplano, steward o stewardess pa rin ang tawag. Pero ang modernong tawag ngayon ay flight attendant o FA. Tuwing umaangat ng aeroplano, napapansin niyo ba na parang may pumuputok sa loob ng tenga natin at para tayong nabibingi? Dahil yan sa mabilis na pagbabago ng air pressure. Huminipis kasi ang hangin habang tumataas ang aeroplano. Para magpareha ang pressure sa labas at pressure sa loob ng ating tenga, pwedeng gawin ang Valsalva maneuver. Pindutin ang ilong, itikom ang bibig, at ilabas ang hangin mula sa iyong ilong parang sumisinga. At bakit nga ba kailangan patayin ang ating cellphone sa loob ng aeroplano? Subukan nyo ilapit ang inyong cellphone sa TV o radyo kapag may tumatawag o nagte-text. Nagugulong signal, hindi ba? Ganito rin ang panggugulong mangyayari sa mga high-tech na controller ng aeroplano kapag nakabukas ang ating mga cellphone. Maaaring magkamali ng basa ang makina at ito maglalagay sa buong aeroplano sa kapahamakan. Cabin attendant speaking. The captain has just informed us that due to a technical problem, Sakaling magkaroon ng problema at kailangang mag-emergency landing ng aeroplano, mahalaga na manatiling kalmado at alerto. At pagtama rito ay ginagawa ng ulo sa impact. Importante rin na alam natin ang mga exit ng aeroplano dahil pag hindi natin alam, pwede tayo magpaikot-ikot sa mga aeroplano at pag landing ito, baka ma-aksidente tayo. At kahit walang tao na sa loob ng aeroplano, ang mga flight attendant paikot-ikot pa rin at inaalam at sinisiguro na wala maiwan sa loob. Sila ang pinakahuling taong lalabas sa aeroplano in case of an emergency. Meron tinatawag na 90 seconds golden time ang mga airline. Sa loob ng 70 segundo, dapat nakababa na lahat ng pasahero sa aeroplano. At ang dahilan naman kaya pinatatanggal ang mga matatalas na bagay sa ating katawan, pareho ng ballpen, takong at mga hikaw para pagsuot natin ng life vest, hindi natin matusok ito at mawala ng hangin. Ito naman ang nagkakabit ng life vest ng mga tao. Ang life vest ay kulay dilaw para matingkad ang kulay at makita sa malayo at makita sa dilim. Inimbento noong 1765 ni Dr. John Wilkinson ang pinakaunang life jacket. Gawa ito sa matigas pero lumulutang na cork. Noong 1960s, pinalitan ang material nito para mas magaang at madaling tupiin. Importante na hindi natin i-inflate ang life vest habang nasa loob ng aeroplano.
Mas mahihirapan kasing gumalaw o lumabas ng eroplano kapag pinangina na agad ang life vest. At ang safety position naman, bago tayo tumalon, kinakailangan naka-X ang ating mga kamay dito sa ating dibdib para hindi sumayad ang ating mga siko dito sa goma. Dahil pag sumayad to at nagkaroon ng sunog o nagkaroon ng galos, maaaring ma-infect, lalong-lalo na pagka ilang araw ka sa gitna ng dagat. Isa, dalawa, tatlo. At pag-landing sa tubig, saka natin hihilahin. Ayos ka naman. Mayroon talagang maging flight attendant. Halika, kaway ka muna. Mapanuri, mapagmatsyag, mapangahas, matanglaw.